Ang exercise naman natin ngayon ay tungkol sa geometric sequence. So, ito ang instruction. Determine the common ratio and the next three terms of the following geometric sequence. Write your answer on the space provided. So, ito yung mga given. Tapos dito may lalagay yung common ratio. Dito yung next three terms. So, dito sa unang given, 4, 8, 16. Ito yung sequence. Ang common ratio niya ay 2. Ang next 3 terms niya ay 32, 64, 128. So, paano nakuha yung common ratio? Sa pagkuha ng common ratio, i-divide mo lang yung kahit anong term. Kunwari, itong 16 sa term na nauna sa kanya. So, 16 divided by 8. 2 yun, di ba? O kaya, yung 8 naman, di-divide mo rin siya sa nauna sa kanya. 8 divided by 4 equals 2 din. So, dun mo makukuha yung common ratio, kaya 2 yung sagot niya. Tapos, yung common ratio, yun naman yung i-multiply mo dun sa term para makuha mo yung kasunod. So, itong 16 times sa 2 equals 32. Diba? 32. So, yun yung kasunod niya. 32 times mo uli sa 2, 64. Yung 64 times mo uli sa 2, 128. So, ito yung next 3 terms, 32, 64, 128. So, ganun natin kinukuha yun, minumultiply natin sa common ratio. So, paano naman tong pangalawa? 972, 324, tsaka 108. So, yung term, yung 108, di-divide mo sa nauna sa kanya. So, 108 divided by 324. Pero mas mataas tong denominator, di ba? So, gagawin nating fraction. So, tingnan natin yung 324 ba, divisible ba siya sa 108? Tingnan natin, 108, kapag minultiply mo siya sa 3 times 3, 8, 16, 24, 302. So, ayan, yung 108, pag minultiply mo pala sa 3, saktong 324. Ibig sabihin, yung 324, divisible siya sa 108. So, i-lowest term lang natin to. So, di-divide mo yung numerator at denominator sa 108 pareho. So, magiging 108 divided by 108 is 1. Tapos, yung 324 divided by 108, nakita natin kanina 3, di ba? So, 1/3 yung common ratio niya. So, i-try din natin ito, yung 324 naman, divide natin sa 972. 324 divided by 972 para sure tayo na may pattern. So, tingnan naman natin kung yung 972 ay divisible sa 324. Try nating i-multiply yung 324 din sa 3. 4, 8, 12, 3, 6, 7, 3, 6, 9. So, divisible din, no? So, pag dinivide natin pareho sa 324, yung numerator at denominator, so, ito 1 na lang yung numerator. 972 divided by 324, nakita natin na 3. So, parehas. So, na-prove natin na may common ratio sila. 1/3. So, ibig sabihin, yung mga kasunod na term, imumultiply mo lang ito sa 1/3. So, yung 108, multiply natin sa 1/3 times 1/3. So, ibig sabihin yan, di-divide mo siya sa 3. Sige, sulat natin. 108 divided by 3. 10 divided by 3 is equal to 3. 9. 18. 18 divided by 3, 6. Diba? Yes. So, 108 times 1/3 is 36. So, ito na yung pang-apat na term. So, ano naman yung pang-5? Times mo rin to sa common ratio, sa 1/3. So, di-divide mo lang yung 36 sa 3. So, 3 divided by 3, 1. 6 divided by 3, 2. So, ito na yung kasunod. 12. So, yung last, yung 12 naman ang itatimes mo sa 1/3. So, 12 divided by 3 lang yon. 4. So, ayan ang ating next 3 terms. 36, 12, at 4. So, next, ito naman, negative 3, 12, negative 48. So, itong negative 48, i-divide mo siya sa nauna sa kanya para makuha mo yung common ratio. So, negative 48 divided by 12. So, negative 12, 24, 36, 48. Negative 4.
So, para sure, try naman natin na yung 12 naman, divide natin sa nauna sa kanya, negative 3. 12 divided by negative 3, negative 4. So, tama. Negative 4 nga yung ating common ratio. Lagay natin dito. So, yun yung i-multiply natin dito para makuha yung mga kasunod. So, dito tayo sa kabilang page. Negative 48 times negative 4. So, positive yan, di ba? Negative 48 times negative 4, 8, 16, 24, 32. 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19. So, positive 192. Ito na yung pang-apat na term. Yung panlimang term naman, yun naman ang ita-times mo sa negative 4. So, 192 times negative 4, 4, 8, 9, 18, 27, 36. 4, 5, 6, 7. Negative 768. Ito na yung panglima. So, itong negative 768 naman, ta-times mo sa common ratio para makuha mo yung last. Negative 768 times negative 4. Positive na yun, di ba? 8 times 4, 32. 6 times 4, 24, 25, 26, 27. 7 times 4, 28, 29, 30. So, positive 3,072. So, ito yung ating next 3 terms. 192, negative 768, tsaka 3,072. 3,072. So, dito naman tayo sa kasunod na problem. So, ang sequence, 0.1, 0.5, tsaka 2.5. So, dito natin di-divide natin yung 2.5 doon sa katabi niya sa kaliwa na number, na term. So, 0.5. So, ano yan? So, di ba pag dinivide natin yung decimal, 2.5 divided by 0.5. Move natin yung decimal. So, maging 25 divided by 5, 5. So, tingnan din natin kung tama dun sa isa, yung 0.5. Divide natin dun sa unang term, 0.1. So, 0.5, 0.1. So, 5 divided by 1 is 5. Sa mga nakalimutan. So, dun sa mga nakalimut na mag-divide ng decimal, meron din kaming video ng division of decimals. So, ito ang ating common ratio, 5. Sulat na natin dyan. Tapos, itong 2.5, imumultiply natin sa 5. Meron din kami 2.5. video. Meron din kami video ng multiplication ng decimal. Kung gusto nyong i-refresh. So, 2.5 times 5 is equal to 5, 10, 125, 12.5. 12.5. Ito yung pang-apat natin na term. So, yung pang-lima, ganun din. Ita-times mo siya sa common ratio. 12.5 times 5, 25, 5, 10, 12, 5, 6. 62.5. Yung pang-lima nating term. Yung pang-anim, yung 62.5, ita-times mo rin sa common ratio na 5. So, 62.5 times 5, 25, 5, 10, 12, 30, 31. 312.5. So, ito yung next 3 terms natin. 12.5, 62.5, tsaka 312.5. So, sulat natin. 12.5, 62.5, 312.5. So, ito na yung last na problem natin, last na sequence. So, 10,000, 1,000, tsaka 100. So, ganun din, pagkuha ng common ratio, itong term, i-divide mo sa nauna sa kanya. So, yung 100, i-divide mo sa 1,000. So, mas mababa uli yung numerator, di ba? So, gawin na lang natin fraction. So, ano yan? Cancel yung mga 0. So, 1 over 10. So, try nga natin itong 1,000 divide natin sa nauna sa kanya, 10,000. Para lang sure. kung hindi lang kayo convinced, try nyo. So, 1 over 10 ang common ratio niya. So, may common ratio na tayo. Pwede na nating i-multiply yung 100 para
makuha natin yung kasunod na term. So 100 times 1 over 10. So di-divide mo lang sa 10 yung 100, magiging 10. So ito na yung pang-apat na term. Yung panlima, yung 10 naman yung i-multiply mo sa 1 over 10. 10 times 1 over 10 is equal to 1. Panglima. So yung pang-anim, yung 1 naman i-multiply mo sa 1 over 10. 1 times 1 over 10, 1/10. So 4th, 5th, 6th. Ito na yung next 3 terms natin. 10, 1, 1/10. So, yan ang sagot natin sa exercise natin ngayon about geometric sequence. So, itong 1 over 10 natin, pwede rin siya na 0.10 kung ang gustong sagot ng teacher ay decimal. So, 10, 1, 0.10. Yun lang, pahabol.